Magandang umaga po. Magandang umaga, Sis Jo, Brother Daniel Bautista. Hi, good morning po. Kamusta si Sister Lai? Morning po mga kapatid. Malinaw po ba akong naririnig? Maaari po bang mag-comment? Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Ako po ang inyong kapatid. Ako po si Pastora Jeline. Ako po ay taga Door of Faith, Dubai, UAE. Salamat po at malinaw. Gusto po kayo mga kapatid sa Panginoon. Alam ko pong tayo ay napapanood all over the world. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Sa amin po ay magandang madaling araw. Pagpalang umaga sa bawat isa. Sige po. Habang naghihintay po tayo, ay maaari po nating awitan ng Panginoon. Magandang umaga, Sis Merly Mercado. Amen. Hello po. Pastora Lydia Basig. Kamusta po si Ate Cecil? Sige po, awit po tayo ng medyo hindi lang medyo maluma na po itong awiting to. Awitin po natin yung As We Gather at as diretso po natin sa Steadfast Love of the Lord. Tunay nga po na sa ating pagtitipon, bagamat this is online, ay nais po natin na imbitahin ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Alam po ninyo kung tayo mag-gather lang para magpuyatan, ay ito'y walang saysay, di ba? Pupuyat lang tayo. Pero kung tayo ay magtitipon dahil nais natin ay magbigay ng kapurihan sa Panginoon, nais nating pagpalain ng ating Panginoon at ay patuloy na maging kagamit para sa kanyang kalwalhatian, ay tayo po'y magtsatsaga. Amen? Tayo po'y magtsatsaga na alam niyo itong awitin to. Medyo we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. May your Spirit work within us. Amen. As we gather, may we glorify your name.
because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, every morning. It is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Napakasarap magpuri, O Diyos, sa inyong pangalan. Hallelujah. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Lord, napakabuti mo, Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang pag-ibig mo ay pangwalang hanggan. Hallelujah. Praise your name, O God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, dahil alam namin, Panginoon, na patuloy mo kami, Panginoon, iniibig, O Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay ka akong magmahal. Hindi po kayo nagsasawa, Panginoon. At patuloy kayo nagtatapat sa amin, O Diyos. Bagamat kami merong mga pagkakamali, may mga pagkakasala sa buhay na ito, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, na linisin mo ang bawat isa sa amin ngayong umagang ito, O Diyos. Habang ang bawat isa ay lumalapit, O Diyos, dalangin namin na pinamalikhuluhod namin, Panginoon. Linisin niyo kami ngayong umagang ito. Sama-sama kami mag-aaral ng iyong salita. Inimbitahan po namin yung banal na Espiritu na siyang sumama sa amin. Na siya, Panginoon, na aming tagapagturo. Siya, Panginoon, tagapagpaalala na yung kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Patuloy namin pinasasalamatan ka sa umagang ito. Salamat po, Diyos. Ginising mo kami. Salamat po, O Diyos. Ginising mo kami sa mahusay na pakiramdam. Salamat, O Diyos, sapagkat lagi naming naaalala ang kaligtasan at sakripisyong pinagkaloob mo sa amin, O God. Yung ginawang pagliligtas sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat ang bawat isa sa amin ngayong umagang ito ay kinonsider mong anak mo, O God. Sapagkat kami, Panginoon, ay patuloy na lumalapit at patuloy namin, Panginoon, nilalakaran at patuloy, Panginoon, yung aming paglilingkod, ano pa man ang kalagayan sa aming buhay. O Diyos, kayo po ang siyang mag-bless sa bawat isa, Panginoon, na kasama namin sa pag-aaral ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Yes, Lord. Hallelujah. Good morning po, everyone, again. Dalangin ko po na ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong pag-aaral ay parte po ito ng the same, amen, Sister Luz Biminda. Parte po ito ng series po na actually pinag-aaralan po namin sa church. So, I would like to share with you. Ito po ay nasa ikatlong Juan. Meron po tayong pag-aaralan ditong characters. 3 characters. At nawa ay magbigay sa atin ng inspiration sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ang ikatlong Juan po ay katulad ng una, pangalawa at ikatlong Juan ay sinulat po ni John the Beloved. Yan, siguro po ay kahit paano na alam natin kung sino si John the Beloved. Isa po siya sa 12
apostle ni Jesus Christ. So, siya po ay isa sa mga main 12 apostles na nung siya po ay nung si Jesus Christ po ay nabubuhay sa mundo, siya po ay isa sa pinaka malapit po. Siya po yung, kaya nga po ang kanyang title ay John the Beloved. Yan, mahal dabi ang so tayo po ay babasa. Hindi ko po akalain. 15 minutes sa introduction at sa awitin. So, it's a whole chapter, pero hindi na po natin babasahin yung buo. Dadaanan na lamang po. Pero ang main verse po ay maganda pong parang pang wish well sa mga kaibigan natin, ganyan, sa mga birthdays. Ito po yung sinasabi sa verse 2. Dinadalangin ko na maging malusog ka at sana'y nasa mabuting kalagayan tulad ng buhay mong espiritual na alam kong na mabuti ang kalagayan. So, ito po ay sulat ni Juan para sa isang character. May 3 characters po rito, pero yung una po ay si Gaius. Sabi po ni Apostle Paul, sana po ganyan din po tayo kapag tayo po ay babati at magwi-wish sa ating mahal sa buhay, kaibigan, kapatiran, na dalangin kung ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Pero hindi lamang yung physical aspect ng kalagayan ang ating pinapanalangin, sabi dito, idinadalangin na mabuti, kundi kasama ang iyong spiritual na kalagayan. Diba? Hindi lang yung prosper in health, hindi lang prosper in material, but also to prosper in spirit. So, ang third John po ay isang libro na magdi-discuss ng characters ng isang Kristiyanong maalab na naglilingkod sa Panginoon, at meron din pong isang Kristiyanong leader pa, pero ang kanyang paglilingkod ay hindi para sa ikauunlad or for the furtherance of the kingdom of God, kundi for the furtherance of His own kingdom. Gawain ng Panginoon pero kinakanya. Yan. So, si Gaius daw po, sabi ni Apostle John, mahal kong kaibigan, maasahan ka talaga dahil inaasikaso mo ang mga kapatid na napapadaan diyan, kahit na ang mga hindi mo kakilala. Ibinalita nila sa iglesia rito ang tungkol sa pag-ibig mo. Kung maaari, tulungan mo sila sa paraang kalugod-lugod sa Diyos upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sapagkat pumupunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon nang hindi tumatanggap ng tulog. So, napakaganda pong example ng buhay ng isang Christian o mga unang Kristiyano yung ipinakita. Sabi siya, he welcomes missionaries, yung mga nagdadala ng good news o that time po kasi alam nating lahat na pagka ikaw ay magdadala ng salita ng Diyos, at noon po, nung pasimula, ay alam na nating pinapatay nila, pinahihirapan nila, at talagang kapalit ay buhay mo sa paglilingkod. Ang sinasabi ni Gaius sa mga missionaries, imagine po ninyo, lalo na po yung mga nakaranas sa atin paano mag-mission, ano? Talagang we go out there sa mission field. We are praying, lalo pag gagabihin na, no, na sana may yung may pastor na bigyan tayo ng tutulugan, ganyan. At kung kayo po, yung mga ganyang kapatid, yung mga nasa Pilipinas, o nasa Taiwan man, o nasa kung anumang part ng mundo, na we have invited mga missionaries para magstay sa bahay natin. We welcome them. Bakit?
Sabi po dito mamaya, merong may crown of glory ang nakahanda sa mga ganon. Yung pagdating natin sa langit crown of glory. Yung pagtulong natin sa pagbabahagi, yung bang pag moving on ng Word of God. Gaano ka-importante ang naging role na to ni Gaius. Syempre po, siya po yung nag-welcome. So, ibig sabihin, provide yung pangangailangan ng isang missionary, yung pagkain, tulugan, di ba? At if you provide that, ano ibig sabihin nun? Makakapagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa mga ganitong may puso para sa gawain ng Panginoon. Di po ba? Salamat po dun sa mga tumutulong sa mga pastor. Patuloy na nag-aabot ng love gift nila sa mga pastor. Diba? Alam nyo, talagang, alam mo nyo, yung bang ako po'y natutuwa talaga pagka naaalala ko to. Kasi ako rin po ay lumaki sa ang tatay ko'y pastor. So, sa mission, talagang, sa kabataan ko rin po, napapadala na ako. And na-experience ko rin po talaga yung mga kapatiran na alam nila na ikaw ay tagapagdala ng salita ng Diyos. They really welcome you at home. They really are very happy. At pag-aagawan ka pa kung saan ka matutulog ngayong gabi. Halimbawa po, ako'y nagawi sa Batangas, sa Calamba, o dito po kayo matulog, dito po kayo matulog. Nakakatuwa po yun. Yung po yung spirit ni Gaius. Yan. So, kung kayo po may ganyang ministeryo, ipagpatuloy po ninyo sapagkat yun po'y malayo ang mararating. Kayo po ay nakakatulong ng malaki para sa pag-unlad ng salita ng Diyos. At sa kabilang banda, ay meron naman pong isang church leader. Okay? Yes po, pastora. Opo. Tulungan tayo ng Panginoon na kung tayo po ay nandiyan or bigyan tayo ng opportunity ng Lord malagay sa ganyang kalalagayan. Sabi po, sumulat ako sa iglesia riyan tungkol sa mga bagay na ito, ngunit hindi kami kinilala ni Diotrephes na gustong manguna sa inyo. Kaya kapag pumunta ako riyan, sasabihin ko sa inyo ang mga pinagagawa niyan. Ang paninirang ikinakalat niya tungkol sa amin. Bukod pa rito, hindi niya tinatanggap ang mga kapatid na dumadaan diyan at pinagbabawalan pa niya ang iba na tumulong sa kanya. At ang gusto namang tumulong ay pinapaalis niya sa iglesia. Matindi to, si Diotrephes. Ang spirito ni Diotrephes. Recognized church leader po siya. Hindi po natin matuntun eksakto kung ano yung kanyang kadahilanan. Pero sabi po dun sa ilang kong nabasa ay dahil ayaw niyang may mangunguna sa kanya. Gusto niya siya lang yung leader. So even daw, ang group ni Apostle John ay ayaw niyang i-welcome dun sa kanilang church. Oh, by the way, this is a modern day Turkey. Asia Minor ang tawag. Yung iglesyang to. So, pinagbabawalan niya. So, hindi niya i-welcome sa bahay niya, although this is a group of Christians. Sa pag-iingat siguro nila na hindi ma-pollute o hindi malagyan ng ibang mabahira ng ibang doktrina. Ngunit sinasabi po dito sa Biblia ay dahil ayaw lang niya na may mauna sa kanya. Mr. Popular to. Problematic din to sa church. Ito yung mga bully. Alam mo niyo minsan sa gawain ng Panginoon, talagang may mga espiritu na panira. May mga espiritu na dahil leader, ikaw yung point of authority, pero ina-abuse mo yung authority. Yan. Tapos, nagre-refuse ka to support. Lalo na kung
in the aspect of financial. Yan. Kung hindi man tayo yung main na pastor, maaring tayo ay leader. Maaring tayo ay isa sa mga decision maker. Mag-iingat po tayo pagka tayo ay nasa ganyang halagayan. Siya po ay sabi, wicked and talks nonsense. Na akin pong pinag-aaralan to at isinare ko na rin po to sa church. Imagine ang isang kapatiran na gano'n yung kanyang spirit dala sa simbahan. Nakakatakot. Hindi para sa pag-unlad kundi sa pag-udlot ng pag-unlad ng kaharian ng Panginoon. Kaya po pupunta daw dun si Apostle John para sawayin yung spiritong yan. Kaya mga kapatid, kung meron tayong ganyan sa ating mga gawain, ay sasawayin po natin. Wag po nating hahayaan dahil makakasira po yan sa gawain ng Panginoon. Sabi mo kagad, ikaw ang spirito ng Diotrephes. Ang kailangan natin sa gawain ito ay mga spirito ni Gaius. Yan. Sabi, huwag ninyong gayahin ang masasamang ginagawa ng taong iyan. In Jesus' name, hindi natin gagayahin yan sa pangalan ni Jesus, ang spiritong yan. Bagkos ay ang spirito ni Gaius. Sabi po dito, sa halip gawin natin ang mga bubuti at gumawa ng mabuti ay sa Diyos, at ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakilala sa Diyos. Tingnan, so posible pala yung mga kasama natin sa gawain, ay hindi nakakakilala sa Diyos. Kitupa. Nakikian yung tupa. Madali po natin yung maramdaman. Pagka po ang ating pag-uusapan ay sa ikuuunlad ng gawain at siya po ay kontrabida. Nako, spirito no Diotrephes, lumayas ka. Ganyanin po natin. Sinasabi ng lahat ng mga mananampalataya na mabuti siyang tao at nakikita sa buhay niya. Ito po ay tungkol kay Demetrius naman, sorry. Sa verse 22, tingnan mo si Demetrius, sinasabi ng lahat ng mananampalataya na mabuting siyang tao at nakikita sa buhay niya na sumusunod siya sa katotohanan. Kami rin ay magpapatotoo na mabuti siyang tao at alam mong totoong sinasabi namin. Marami sana akong sasabihin, ngunit tinamasa ko. Yan. So, isa pa pong character dito ay binanggit sa dulo, sa verse 12, si Demetrius. Sabi po si Demetrius ang hand carry ng letter na ito. Sana po tayo mga kapatid sa Panginoon ay ganito yung comment tungkol sa ating pananampalataya. Sinasabing tayo ay mananampalataya na mabuting tao. Sinasabi na tayo ay mananampalataya na sumusunod sa katotohanan, following the truth. Mga kapatid, tayo isa sa mga Kristiyano na patuloy na nagsusupport para po sa ikauunlad ng gawain ng ating Panginoon, at mas marami pa tayong madala para sa gawain ng Panginoon. As we studied all these three po ay ito pong lalo si Gaius at si Demetrius. Ito po ang mga espiritu na kailangan natin sa ating gawain. Lalo sa gawain ng ating Panginoong Jesus. Panalangin natin sa Panginoon na Gaius at Demetrius. Panalangin natin sa Panginoon na tayo ay maging instrumento na mas marami pang makakilala sa Panginoon sa pamagitan ng ating buhay. Nasabi, marami ang nagpapatunay ng inyong pananampalataya. Hindi yung marami ang nagpapatunay na tagilid yung ating pananampalataya. Marami ang nagpapatunay na sasabihin ng mga kapatid, naku, ayoko na lang magsalita tungkol sa taong yan. Nawa ay hindi po tayo ganon. Panalangin natin sa Panginoon na tayo po ay gamitin niya sa kanyang kaharian.
Panalangin natin sa Panginoon na tayo ay maging kagamitan niya. Mas maraming makakilala at lalo pang mas maakay, diba? Mga naliligaw na kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Sige po, bakasan po natin ito sa Praise God. Sora Araceli. Sige, bakasan po natin to sa panalangin. O Diyos naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na pinakaloob mo sa amin at mga kapatiran na live na nanonood, Lord, at sa mga kapatirang manunood pa rin later. Salamat po sa buhay ng mga naunang Kristiyano, Panginoon, sa kanilang pagtitiis, sa kanilang mga sakripisyo, sa situation ito, Panginoon, sa binasa namin sa Surgeon, sa buhay ni John the Beloved, sa buhay ni Gaius, sa buhay ni Demetrius. Salamat po sa kanilang mga sakripisyo ng mga panahong yan. At hanggang ngayon ay tinatamasa namin ang mabuting balita. Salamat, Panginoon, sapagkat kung hindi sa mga katulad nila at sa mga sakripisyo nila para sa inyong gawain ay maaring na-stop na sa kanila, Panginoon. Ngunit ginamit mo sila, Panginoon, upang hanggang sa kasalukuyang mga panahon ay makilala namin ang kaisa-isang Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sapagkat katulad nila, gamitin niyo rin, Panginoon, ang aming mga buhay upang marami pang makakilala sa inyo, madala namin sa inyong kaharian, maisaysay namin, maikwento namin, masabi namin ang inyong dakilang pag-ibig at pagmamahal, Panginoon, at sakripisyo, na dahil kayo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na magmuli, ay meron kaming kaligtasang alay mo, O God. Salamat po, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat isang makakasama, Panginoon, hanggang sa inyong pagbabalik at hindi namin kapaguran ang mga oras na katulad nito na kami ay nag-aaral ng sama-sama na inyong salita. Inyo pong pagpalain, inyo po, Panginoon, bigyan ng mahusay na pangangatawan ng bawat isa sa amin. Lord, any special request ng mga kasama naming nasa live, Lord, kagalingan, dalangin, Panginoon, ang merong mga financial na pangangailangan in Jesus' name. Dalangin namin, Panginoon, na tumugong kayo sa kanila at dalangin ko rin, Panginoon, ang kagalingan sa mga nangangailangan ng kagalingan. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, na sino man ang patungo sa kanilang mga trabaho. Lord, I pray na maayos, Panginoon, ang kanilang araw na ito. Gamitin mo silang instrument for the furtherance of your kingdom. Gamitin mo rin sila, Panginoon, na instrument para rin sa kanilang mga leaders, O God. At dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa ay patuloy na maging katugunan, answer to many prayers, O God. Salamat po, O Diyos. Kayo po, Panginoon, maitanghal at maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Magandang umaga pong muli, mga kapatid sa Panginoon. God bless you po. Ingatan po tayong lahat ng Panginoon sa ating trabaho at kung ano man ang ating mga gampanin ngayong umagang ito. Sister Maricel Robles, good morning po. Amen po. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah, Brother Daniel. Hello. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Sister Mila Trinidad, good morning. Ingatan po tayo ng Panginoon. God bless everyone. Yan po. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Ang kapayapaan ng Panginoon ang ating makasama at wisdom of the Holy Spirit. Protection for everyone in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sister Evelyn, amen. Sister Merly, amen. God bless po.